Nakasama ko, naginig siya naginig. Tumawag si Kuya, kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record ka, i-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Narikot daw na. Ano sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Binidyohan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Ortiz. Yun lang mo nakalagay doon na ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yun? Sa pinakahuli? Hindi nasa ano yun. Parang Gitna? dahil sa na-12 yung kita ko doon. Tapos may upang 20 ko. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, iba. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Diba pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun? Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Oo, anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manalilig na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan, gusto ko naman gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung sakali, pamantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Hirap. Telepon. So, Secretary Pacheco, it was reported last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So,
sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, hindi ba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. For the record, sir, buhay po ba si Gutesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh.